Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirap sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Atin pong inaalala ang kapistahan ng patron ng mga kabataan, si San Felipe Neri, sa araw na ito. At ganoon din naman po, atin pong binibigyan ng pagbabasbas para magpatuloy ng paglalakbay ang simbolo ng mga kabataan sa buong mundo, ang World Youth Day Cross na narito po sa inyong gawing kanan. Kasama rin po ang icon ng Mahal na Birheng Maria na kasama po ng ating Panginoon. Buong kababaang loob po na tayo ay dumulog sa Diyos. Aminin po natin ang ating mga pagkakamali at pagkukulang at hayaan po ng Diyos na punuin tayo ng Kanyang kagalakan, kagalingan at kapatawaran. Panginoong Hesus, sa mga pagkakataon po na hinayaan po namin ang aming mga hiya, ang aming mga takot o pangamba, para hadlangan ang aming tungkulin na ikaw ay bigyan ng kaluwalhatian, ikaw ay bigyan ng karangalan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, sa mga pagkakataon na kami ay naging malayo sa pagiging bata sa iyong paningin dahil sa aming pagiging palalo, dahil sa aming kayabangan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, sa hindi namin pagbibigay daan sa kagalakan sa aming buhay, kasiyahan sa buhay ng aming kapwa, bagkus kami ang naging dahilan ng kanilang kalungkutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumupuspos sa kalooban ni San Felipe Neri. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia at kinabukasay sa Neapolis. Mula rooy nagtungo kami sa Pilipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog
sa isang puok na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nangangalang Lydia, taga Tiyatira, at mangangalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing na niyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kaniyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kayo't ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon
na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Ang misa po ngayon ay in a way para sa mga kabataan. No? Narito po kasama natin ang mga kumakatawan po sa Episcopal Commission ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Narito rin po ang mga kumakatawan sa Archdiocesan Commission on Youth of the Archdiocese of Manila. Narito rin po yung mga kabataan natin na naglingkod dito sa ating simbahan sa Quiapo Church. Kasama na rin po yung mga kabataan na nagsisimba no? Sa araw ng Lunes, alas 10 ng umaga dito sa ating simbahan. Pati na yung mga kabataan marahil na nanonood live stream. Ayan. Kung maaari po, pwede bang tumayo ang mga kabataan na narito ngayon? Pakitayo nga po. Mga kabataan. O kumakatawan sa mga kabataan. Sige na, no? Ayan, ano. Mga altar server, kayo ba ay mga ilang bata kayo? Ayan, ha? Dito po sa ating congregation, mga kabataan. Ayan, palakpakan po natin ang ating mga kabataan. At ang ating World Youth Day Cross na narito po sa gawing kanan po ninyo kung inyong makikita. Pangalawang beses pa lang po nakakarating sa Pilipinas siya. Ang unang beses po ay noong 1995. Nung nagkaroon ng World Youth Day Manila, ang pinakamalaking World Youth Day na bumibilang sa 4 na milyon ang nagsama-sama dyan sa Luneta para sa misa ng dating Papa Juan Pablo Ikalawa o ni St. John Paul II. Ngayon, kasama po niyan ay ang icon ng Mahal na Birheng Maria, Health of the Roman People, Salus Populi Romani. Ayan po. Magkasama po lagi sila. Umiikot po yan sa buong mundo at yan ay titigil po sa 2027 sa South Korea. Ito po kasi ang pagdadausan ng World Youth Day. Ayan po. Ngayon po, nung Biyernes po dumating yan, ito po ay iikot sa buong Pilipinas. Sa katunayan, mamaya po ng kaunti, pagkatapos ng misa, yan po ay ibabiyahin na papuntang Northern Luzon. Okay, sa Northern Luzon. And then after that, ililipad papuntang MSPC, no? Mindanao Sulu. O yun, sa Mindanao. Cagayan. Central Luzon. After Central Luzon, balik dito, Mindanao na. Okay. Dapat pala nailagay natin yung schedule, ano? Hindi natin nailagay sa monitor. Ikot po yan, Luzon, Visayas at Mindanao. At ano makakasama po ng mga kabataan na makikita-kita sa Naga sa darating na June 10 to 14 para po sa pagdiriwang ng National Youth Day. And by June 22, ililipad na po yan papuntang Taiwan. Ayan. So bago dumating po nung Biyernes yan dito sa Pilipinas, nanggaling po yan sa Japan. And then, after dito sa Pilipinas, dediretso po yan sa Taiwan. Ayan po, ano? Kung babalikan natin ng World Youth Day, 1995, ano nga yung tema nun? As the Father
Tell the world of His love, ang kaniyang kanta. Ano yung ano doon? Ano yung tema doon? Hindi pa kasi ako buhay noong 1995 eh. As the Father has sent me, so I send you. Ayan, ano? Kung paanong sinugo ako ng Ama, isinusugo ko kayo. Tama-tama po sa Ebanghelyo ngayon. Ang Ebanghelyo po ngayon ay nangungusap tungkol po sa pagiging evangelizers, mga saksi. No? Ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, susuguin ko kayo. Ayan. Sinusugo ko kayo. Ayan, ano? Sinusugo ko kayo ang sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, tayo ay magiging mga preachers, missionaries. Ayan, ano po? Missionaries. Ano ba pagkakaalam natin sa pagiging-mission? Ano ang ating unang pangunawa? Pag ikaw ay misyonero, ano ginagawa mo? Pinangangaral si Jesus. No? Marami na po tayo mga misyonerong Pilipino. Kasama na po dyan yung dati nating rektor at kura paroko na si Monsignor Ding Coronel na ngayon ay nasa napakalamig na lugar na Yukon, Northern Canada. No po? Yung pong lugar na iyon ay yellow na may konting lupa. Ganun po kalamig, ano? At siya ay namamahala ng ilang simbahan na nag-iisa siya. Isang misyonero. At marami na po tayong Pilipino ang umiikot na sa buong mundo bilang mga misyonero. Kasama na dyan yung ating mga migrants, mga OFW, na tinatawag nating mga makabagong misyonero sa panahong ito. Pero ano nga ba talaga ang pagmimisyon sa panahong ito? Ang pagmimisyon po sa panahong ito, hindi lang kagaya nung dati na pinapakilala mo si Jesus. Ipinangangaral mo yung salita niya, may hawak kang Bible, binabasahan mo yung mga tao. Ha? Ang pagiging misyonero ngayon ay hindi lamang tungkol dun sa pagtuturo ng magdasal dun sa mga taong pinupuntahan mo na hindi kilala si Jesus. Hindi kilala ang Diyos. Hindi po. Ang napapanahong kahulugan ng pagmimisyon ngayon ay paghahanap sa Diyos sa mga lugar na pinupuntahan. That is, ibig sabihin po nun, seeing Jesus in every place, in every people. Ibig sabihin po na naniniwala tayo ang Diyos ay nakabalot na sa buong mundo. Mula sa tuktok ng Mount Everest hanggang sa kalaliman ng Philippine Deep, nandun ang Diyos. Ang pagiging misyonero ngayon ay hindi yung darating ka sa isang lugar, mag-aasta kang marunong, magaling, at ang mga tao walang alam at tuturuan mo sila. Hindi po ganoon ngayon ang pagkahulugan ng misyonero o pagmimisyon. Ang pagmimisyon po, tutulungan mo o hahanapin mo ang presensya ng Diyos na naroroon na sa mga tao. Nandun na ang Diyos sa kanila. Hahanapin mo siya. At kung kailangang tukuyin mo siya sa gitna ng mga banyaga o ng mga estranghero, gagawin mo yon. That is to see and find Jesus in every place na pupuntahan natin. Dahil ang katotohanan, naroroon na ang Diyos sa kanila. And all we have to do is to find Jesus. Palalabasin mo si Jesus doon sa lugar na iyon. Yun marahil ang isang pagkahulugan ng Panginoon sa atin. Kapag tayo inutusan ng Diyos na humayo kayo, ang ibig sabihin nun, ikaw ang magiging kasangkapan para sa mga tao o lugar na pinuntahan mo na mangibabaw si Jesus. Lumabas siya, makita ng lahat ang Diyos sa kanila. Yan po yun. Hindi na yung dating parang mga misyonero, matatalino, lahat alam. Yung mga pinuntahan, walang alam, mangmang, hindi kilala ang Diyos, hindi po ganoon. Ha?
Even our Filipino missionaries would tell us that the mission means finding Jesus in the midst of the people. Yung mga tao, hindi man sila aware, hindi man sila mulat, wala sa kanilang kamalayan, na ang Diyos pala naroroon kahit magulo sa lugar nila. Ang Diyos pala naroroon kahit nag-aaway-away yung mga angkan. Yung Diyos pala naroroon kahit mayroong peste o kagutuman. Ang Diyos pala naroroon kahit may gera. Hindi man nila alam yon, ikaw bilang isang misyonero, ang gagawin mo ay hahanapin mo ang Diyos sa kalagitnaan na iyon at palulutangin mo siya, paaangatin mo siya. Nang yung mga tao makita at mapagtanto, naririto pala ang Diyos sa atin all this time. Yun ang totoong misyonero. Tama po? Ha? Minsan po kasi tayo, mga palasimba, ang mga taong palasimba, pagbalik sa bahay at makikita yung mga anak na hindi nagsimba, yung asawang hindi nagsisimba, ang sasabihin ng palasimba, kayo mapupunta sa impyerno, hindi kayo nagsisimba. Kaya hindi kayo nagbabago. Kala mo, ang galing-galing, di ba? Very self-righteous. Hindi po ganoon. Ang gawain ng isang misyonero, pag nakaharap niya, kung sino mang tao yan, sa pamamagitan niya, mapagtatanto ng mga taong iyon, kasama pala nila ang Diyos. Naroroon pala, kapiling nila ang Diyos. Alam po ninyo, yan ang sikreto ni San Felipe Neri. Siya ay namuhay noong 1500s sa Italia. At si San Felipe Neri ay patron ng kagalakan, hindi lang ng kabataan. Nakikita kay San Felipe Neri bilang isang pare, o kahit pa bago pa siya naging pare, napakasaya ng taong ito. Yung mga tao nakikita siya. Sa kalsada, nangangaral siya. At natuwang-tuwa ang mga tao sa kanya. Bakit? Dahil masaya ang disposisyon ni San Felipe Neri. Nakasama niya yung mga paslit, nakasama niya yung mga mandurukot sa kalsada. Pero masaya siya. Masaya siya na nakikihalubilo doon sa mga kriminal. Masaya siya na kaharap niya yung mga taong umuusig sa kanya. Kaharap niya, masaya siya kahit sa harapan ng mga kardinal, mga obispo na ayaw sa kanya noong mga panahon na iyon. Kahit sinong ilagay mo sa harapan ni San Felipe Neri, makikitaan mo siya ng kasiyahan. Bakit? Bakit? Dahil sa kanyang tingin, kahit sino pa yan, kakampi ko man yan, naniniwala man niya sa akin o hindi, nasa sa kanya ang Diyos. At dahil nakikita niya ang Diyos sa bawat pangyayari, sa bawat tao, hindi niya magawang maging malungkot. Ito yung nagdadala ng saya sa kanya. Sana ganun din po tayo sa panahon ngayon. Ang nagpapalungkot sa buhay natin, kapag ang tingin na lang natin sa tao, laging parang gagawa ng masama sa atin. Malungkot, ang nagdudulot ng kalungkutan sa atin, kapag pumunta tayo sa isang lugar, akala natin lahat masama. Akala natin sa buhay wala ang Diyos. Iniwan na tayo ng Diyos. Natutulog ang Diyos. Ang mga sanhi o dahilan ng ating kalungkutan ay kapag tayo ay natatalo, inuusig, nahihirapan. Na akala natin hindi tayo sinasamahan ng Diyos at tayo iniwanan niya. Hindi po. Lahat tayo misyonero. Hindi lang pare, hindi lang madre. Lahat po tayo bilang binyagang Katoliko ay pinagkatiwalaan na ng Diyos para maging misyonero. At ang ating misyon ay palutangin, paangatin ang Diyos sa gitna ng mga pangyayari, lugar, sa karamihan ng mga tao, ano pa man ang kanilang kalagayan, ano pa man ang nangyayari, ano pa man ang kanilang nararamdaman. Dahil sa bandang huli, ang totoo niyan, ang Diyos ay bumabalot sa mundo. Kasama natin ang Diyos. Yaan ang battle cry ng isang misyonero. Kasama natin ang Diyos. Sana po, tayo aalis ng simbahan, mayroong misyong daladala. Sa puso natin, maliwanag sa atin na tayo ay misyonero. Huwag kang mag-alala.
kung hindi mo kabisado Bible. Huwag kang mag-aalala kung wala kang kabisadong nobinaryo. Huwag kang mag-aalala kung hindi mo kabisado ang rosaryo. Well, sana alam mo Bible, sana alam mo yung dasal, sana alam mo yung rosaryo. Pero kung sakaling hindi mo pa alam yan, huwag kang mag-alala. Dahil meron kang kakayahan. May kakayahan kang paangatin ang Diyos sa kalagitnaan ng mga pangyayari. Mayroon kang kakayahan na mapagtanto ng mga tao na hindi sila nag-iisa, hindi sila iniwanan, kasama nila ang Diyos sa bawat sandali ng kanilang buhay. Kaya sabihin natin sa Diyos, Panginoon, ako po ang iyong misyonero. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin, tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at ang mga taong tinitingala sa larangan ng politika, naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw, naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, pagkalooban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang kami ay maging malalakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ito nga ang araw na ginawa ng Panginoon. Magalak tayo't magdiwang sa Kanya. Alleluia. 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 Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain, ang pagpupuri at pasasalamat ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak, na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ng kapwa-tao, gaya ng ginanap ni San Felipe Neri, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maging sino pa man tayo, ano pa man ang ating nakaraan, ano pa man ang kalagayan ng buhay natin ngayon, tayo pa rin po ay inaangkin ng Diyos bilang kanyang mga anak, sapagkat siya po ay isang nagmamahal na Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang Amen. kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Na o Diyos naming mahal, halina't kami baguhin, dinggin mo ang panalangin ng bayan mong dumaraing. Kami ngayon ay tunghayan ng
at sugatan, nagkukulang sa pag-ibig at biyayang minamahal. Alina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Pagkatao namin ay baguhin, puso namin ay pag-alabin, nang ang mundo ay magbago. Buhay nito'y laan sa'yo. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, isugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Announcement, mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno Divina and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay, katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. As we prepare to depart from this gathering, we remember that we do not go alone. Just as Mary, our mother, always walks with us in prayer, we ask her intercession and guidance as we carry the light of Christ
into the world. Let us sing Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et pes nostra salve. A te clamamus, exulies Filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, inos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis posox exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. Bago ko po ibigay ang huling pagbabasbas po ay nais po nating pasalamatan ang Episcopal Commission on Youth sa pangunguna po ni Archbishop Rex Andrew Alarcon na siyang chairman po dahil pinayagan po o minabuti po na ilagak dito ang World Youth Day Cross pati na ang icon ni Mama Mary ng 3 araw. Ayan po. So maraming salamat po sa Episcopal Commission on Youth. At nais ko rin pong pasalamatan. Nandito po yung Youth Director ng Diocese of Caloocan. I think I saw Father Abet Caballero. Nandiyan po siya. Thank you very much, Father, for passing by o accompanying our young people. Mamaya po, in a while, ay isasakay na po yan doon sa ating truck at ihahatid na po sa bus station. Malaki po kasi yan. 15 pie po yan. Around 12 feet. It's been a challenge all over the world dahil even some planes, yung ibang eroplano po hindi kayang ilulan yung 12 pie na the vertical member po ng cross na yan. Okay? And it's also a challenge for us, no? Limitado lang po ang araw sa Pilipinas. So kung hindi po maisasakay sa eroplano po yan, going to sa other islands of the Philippines, it will take a while, no? It will take days kung ilalagay siya sa mga barko o roro. So, medyo tight po. If I may take this opportunity to seek the indulgences po of the indulgence of many of our diocesan youth commissions, our schedule may alter, may change, depende po doon sa availability ng means of transportation po ng ating World Youth Day Cross dahil nga po sa kaniyang size, no, and measurements. So I seek the indulgence of our Diocesan Youth Council all over the Philippines na nakalagay po sa itinerary ng pagdalaw ng ating World Youth Day Cross. Again, I would like you to also look at the icon para po sa mga nagsisimba after the Mass. You still have time to venerate po the cross
which has been going around the world since 1984. At saka po yung icon ni Mama Mary, look intently doon kay Mama Mary at saka kay Jesus, no? Kung mapapansin niyo po diyan, si Jesus, unlike the icon of the Mother of Perpetual Help na nakatingin sa labas, si Jesus po diyan nakatingin kay Mama Mary sa nanay niya. At si Mama Mary nakatingin sa atin. At isa itong pagpapahiwatig sa atin na ang Panginoon ay nagtuturo sa bawat isa sa atin na pakinggan, gayahin kung papaano ang kanyang mahal na ina ay naging misyonero, kung paano naging isang disipulo, kung paano naging mananampalataya ng Diyos. Tandaan po natin sa mga deboto na mahal na po ng Jesus Nazareno, hindi tayo po pwede na walang Mama Mary. Dahil kung nandoon ang anak, nandun lagi ang ina. No? Sa mga deboto ng mahal na po ng Jesus Nazareno, pagyamanin po natin, palalimin po natin ang ating pamimintuho, ang ating debosyon, ang ating pagkilala at pagtulad sa kanyang minamahal na ina, ang mahal na Birheng Maria, ang mahal na Birhen ng Benaora dito sa Quiapo. Amen? Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makanta nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At magpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.